Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng awayan. Yun na nga po, si Edwin at saka si Edward ay nasa kay MJS na, kay Jessica Soho. Maganda po yun kasi nang dahil dito ay baka makatulong po ito doon sa paghahanap nila sa kanilang ama po. At sana mapanood po doon sa ibang bansa sa Australia at may makakilala sa kanila na sa ganon ay makakilala na po nila ang kanilang ama kasi yun naman po talaga ang sadya nila. Kaya po sila ay nagpunta ng dait bukod sa makapag-aral sila ng maayos ay yung mahanap nila yung kanilang ama upang sila ay makita nila yung kanilang ama at para siyempre mabuo na po yung kanilang pagkatao. Kapag nakita po nila siyempre yung kanilang ama ay magiging masaya rin po sila kasi yun naman po talagang hangarin nila. At pwede rin po dito sila ma-discover pwede sila maging model. Total sanay na po sila mag-model at pwede maging artista kasi magagaping naman po itong dalawang ito. Di po ba? Papanoorin po natin yung video pero bago po yan ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Tuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog. Dire-diretso na po tayo. Ito na po yung video sa KMJS Jessica Soho. Ang magkapatid kasi na parehong guwaping at kutis yayamanin, batak sa trabaho sa bukid. Kalimitang ang mga magsasakang babad sa bukid, sunog ang balat. Kaya agaw pansin sa sagingang ito sa Daet Camarines Norte. Do you speak Tagalog? Ang dalawang magsasaka na hindi lang magkamukha, tisoy na tisoy pa sila ang kambal na sina Edwin at Edward. Gulat po ako kasi tsura nila mukhang foreigner po talaga. Marunong talaga sila sa mga gawaing bugtong. Pero kung akala ng iba na for the content lang ang pagtatrabaho nila sa bukid, nagkakamali sila. Dito nga nakasanay na po kami sa trabaho nito. Dito sila mga kalingap sa bukid na ito. Pero paanong sa balang araw, uwi tayo ng Davao. Yun ay nakaplano na yun, nakaset na yun. Kaso, ayun, ngayong October lang kasi, daming ganap mga kalingap. Diba? Yung napanood ko yung live niya Kuya Rab na may daw si Dibo daw ni Pao. Yung babunso. Oo nga eh. Tapos wala daw siya mag-sport. Okay lang makirab na akong mag-sport sa kanya. Ay grabe, okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Okay lang sa'yo? Mas matangkad. Pagdating naman po kay Edwin, mas maliit, mas malaman. Gayunman, magkaiba raw sila ng ugali. Kung ako ay OA siya ng sagat. Ako yung madaling magali, lalo na pag yung gamit ko pinapakialam. Magkatuwang ang kambal sa gawain sa bukid. Parang tungkol kami ng damo rito sana. Ayan. Ay, pambihira. Ay. Nababakla ka na naman eh. Kami nga natambal, pero ba't ka mababating ka dito? Si Henry na ng magandang loob na pag-aralin sila dito sa Bicol. Determinado silang mag-aral. Handa silang magsakripisyo. Hindi kami pinagtrabaho pero kusang loob na kami na yung katrabaho. Sanay na rin yung katawan namin sa trabaho. Nagpabili mo na kami ng Kuya Rab. Tinapay kasi Dito sa Froilan D. Lopez High School, nag-aaral ang kambal. Bagamat 20 anyos na, parehong nasa grade 12 pa lang ang dalawa. Nahinto kasi sila ng pag-aaral. Napakabait po talaga nila at napakamatulungin. Sa klase kapag nagpalinis ako, sila yung naglilinis. Dahil sa kanilang looks, as expected, parehong campus crush. Ang pogi! Crush ko mo yung isa. Nagpabili mo na ako ng Kuya Rab. Tinapay kasi ng gusto. Ano yan? Wow, sarili niyong tanim yan? Yun po galing sa amin. Galing talaga, Nakakatuwa naman talagang pagsipagan lang. Ang dalawa, nagtatransform naman daw sa tuwing sumasali sila sa male pageant kung saan madalas pa silang maglaban. Ako nanalo. Tapos si Edward pangapat sa Bagamat kutis siya yamanin, ika nga,
Sa totoo lang daw, hirap sila sa buhay. Nag-start kami 11 years. Parang buhay namin yung saging, rubber, yung nabinta parang napag-green. Galing kami sa school. So kami sa uma namin. Ang baho namin yung gabi or kamote. Kain kami ng bigas. Noong time talaga nakapos kami. Yung time na kumain kami ng kamote karlang sa loob ng isang kami. Dahil dito, kung ano-anong racket daw ang kanilang pinasok. Winter, sa kayong kayan at saka sa Maynila, binubuli ako nila. Sabi nila, pogi ka lang, wala ka ng pera. Anin mo ang kapagyan mo, tapos mahirap ka pa sa daga. Ba't kayo napadpa dito sa Philippines? Di kayo bagay dito. Australianong mahirap doon. Australianong taga-bundo. Nakit. Kasi nung bata pa kami, binubuli kami hanggang sa trabaho namin ganun ka din, walang nagbago. Kung kasakasama lang daw sana ng kambal ang tunay nilang ama, malamang nag-iba ang naging ikot ng kanilang mundo. Kung nandito si Papa, hindi sana ganito yung buhay ko. Nasaan ba ang tatay ng kambal? Ang kasagutan nasa kanilang ina na nasa Laak, Davao de Oro. Si Maribel. Bago pa man daw nagkaroon ng bagong pamilya, una na raw umibig si Maribel sa ama ng kambal. Si Max, isang Australiano. Naging suki raw ito ni Maribel sa pinasukan niyang internet shop sa Pampanga taong 2003. Gusto siya nakikisila sa kuha, di akong pangutan. Nagkisa akong pangalan. Iwan ko saya nga si Belinda. Wamang ko nagtugan sa akong tinuod nga pangalan. Maputis, gwapo siya na tao. Medyo matangkal siya. Parang blandi yung buhok niya. Iwan siya nga, gusto ko daw kumukuyog sa iya. Yung mga, okay lang, mukuyog ko sa inyo nga. Ang pagsasamang yun ni na Max at Maribel, nagbunga ng kambal. Paggawa sa mga bata, puti jud kaya sila kanang nataas kay gilong puti. Bulaw ang ilahang buhok. Ako na siyang giingnan nga, nasa'y kambal nga anak na sa ako ah. Pero, that's not my... Sorry. Dili gyud siya mo itong hiubos ko sa iya. Sa sama ng loob, si Maribel, Belinda, I wanna talk to you. nagpa siyang umuwi ng Mindanao. Nakita niya ako, tinawag niya ako. Sila hindi ako tumingin sa kanya kasi nagagalit ako sa kanya. Habang humihilom daw ang sugatan niyang puso, nakilala niya ang sikyo na si Eduardo. Para patunayan ang wagas na pag-ibig ni Eduardo sa kanya, handa raw itong tumayong ama sa kanyang dinadala. Kaya nung iniluwan ang kambal, isinunod na ang pangalan ng mga ito kay Eduardo. Ako na po ang umako. Ang pangarap po nila, ako na po lahat nag-alaga po sa kanila. Ginawa ko po yung nararapat na tunay na tatay po sa kanila. Minahal ko na po sila na para pong tunay kong anak. Kinalaunan, sina Maribel at Eduardo, nagkaroon pa ng 6 na anak. Napapansin ko na noon na iba ako sa mga kapatid ko. Yung kulay ng balat namin magkaiba. At saka sa mukha, ilong, at saka sa height din. Dahil dito, ang kambal, naging tampulan ng tukso. Nasaan daw yung papa nila, gusto nilang makausap. Sabi ko naman sa kanya na mahirap magkausap sa daddy ninyo kasi tayo yung lugar nila. Wala akong tampo sa nanay. Pasalamat ako sa mama ko. Kasi nang dahil sa kanya, ito kami. Nung nalaman namin Australian research ako sa TikTok, ayun, naglabasan mga kalahi namin. Pero hindi raw madali ang lahat. Si Maribel kasi, hindi naalala ang apelyido ng ama ng kanyang kambal. Wala naman ko kailangan hinumduman nga. Pangalan niya Max. Gusto ko na talaga makita si Papa. Para buo na yung namin, pagkatao. Tawag ko ng hinihiling sa Diyos na balang araw mag-meet kami, na magkasama kami para kompleto na kami. Sa pag-asang magkaroon ng lead sa pagkatao ng Australianong ama ni na Edwin at Edward, nagpunta ang aming team sa Pampanga para magtanong-tanong. May computer shop po ba dito? Malapit sa Mr. JJ daw. JJ. Maribel Gilas or Belinda. May nakarelasyon po siyang foreigner, nagkaanak siya na kambal. Baka may nakita kayong lalaki na kamukha nitong mga kambal. Lalabas sa pagkain. Dumadaan po dito? Ang sabi ni mama sa may sinulat siya sa papel. Nakalagay yung pangalan ni Papa, full name ni Papa at saka address. Nasaan na ang sinasabing papel? Ano pa kaya ang mga impormasyong isisiwalat ng kanilang ina? Gusto ko naman talagang magkita sila sa tatay niya. Do you speak Tagalog? Nakakita ka Tagalog? Ay, Tagalog naman pala. Tisoy na kambal sa Daet Camarines Norte. Agaw pansin dahil sa kabila ng imported nilang looks, banat sa trabaho sa bukid. Binubuli ako nila. Australianong mahirap. Tapos sila yung taga-bundok. Ba't kayo napadpa dito sa Philippines? Di kayo bagay rito.
Sabi nila, pogi ka lang, wala ka ng pera. Anin mo ang kapugyan mo, tapos mahirap ka pa sa daga. Paminsan na, tatanong ko rin sarili ko. Kung nandito si Pap, hindi sana ito yung buhay. Sabi ni mama sa bata pa ko, may sinulat siya sa papel. Full name ni Papa, saka nakalagay yung address ni Papa na wala. Pero sabi ni Mama, si Papa nasa Sydney, Australia. Wala na may contact hantod kami. Kaya walang iyang kompletong address. Edwin, Edward, sana maintindihan ninyo. Hindi naman ako perfect sa mundong ito. Sana patawarin ninyo ako sa nangyari sa inyong buhay. Gusto ko naman talagang magkita sila sa tatay niyo. Hindi ko naman talaga sinadya yung nangyari sa kanila eh. Biko man sa ngayon, sina Edwin at Edward, umaasa silang hindi ito ang katapusan para mahanap at makilala nila ang tunay nila ama. Sorry pa ako, hindi ako marunong mag-English. Namimiss na po kita, tatay. Kahit iniwan mo kami ni Mama, wala po akong galit sa'yo kahit konti. Sa mga nakikilala sa tatay ko, sana matulungan niyo kami na mahanap ang tatay namin. Kung sino man yung kaibigan ni Mama dati, baka nakakilala niyo si Papa dati, sana matulungan niyo po kami na makita namin yung Papa namin.